Ang tiwala ay nakaugat sa malalim na paniniwala na hindi ka maiiwan kahit sa oras ng kahirapan, kagipitan at kapahamakan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ng kanyang mga alagad, "Ngayon po'y tuwiran na ang inyong pangungusap sa amin at hindi na patalinghaga. Ngayon, alam na po naming alam ninyo ang lahat ng bagay. At hindi na kailangang tanungin pa kayo ninuman. Dahil dito, naniniwala po kami na kayo'y mula sa Diyos." Sumagot si Jesus, "Talaga bang naniniwala na kayo? Darating ang oras at ngayon na nga na magkakawatak-watak kayo. Magkakanya-kanya kayo ng lakad at iiwan ninyo ako. Gayon may hindi ako nag-iisa, sapagkat kasama ko ang Ama. Sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutang ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob, na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Let it light your way, word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay certainty. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan. Huwag kakalimutan mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganun din po, pakishare ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At sa lahat ng nakikinig ng Word of the Day sa Radyo Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating ipinagdiriwang ang kapiyastahan ng Birhen ng Fatima. Sa lahat ng mga devotees ng Our Lady of Fatima, Happy Feast Day po sa ating lahat. Mga kapatid, napakahalaga ng kasiguraduhan, certainty o certitude. Tayo rin sa mga relationships natin, yan ang ating hinahanap, yung kasiguraduhan, certainty na hindi ka iiwan, na hindi ka pababayaan, na ikay tunay na mamahalin, na ikay aalagaan, na ikay papahalagahan. Minsan ito yung kondisyon natin bago natin ibigay yung ating sarili, bago tayo mag-commit, bago tayo magmahal, bago natin ipakilala ang ating sarili, sinisigurado natin na yung ating pagtitiwalaan, yung ating mamahalin, yung ating pag-aalayan ng sarili, ay sigurado rin tayo sa kanila. Parang investment. Hindi ka nag-i-invest sa isang negosyo, sa isang kumpanya na hindi ka sigurado. Titingnan mo yung credibility, titingnan mo yung performance, titingnan mo yung history ng ibang taong nag-invest doon. Mga kapatid, ito rin naman yung sigurado akong hinahanap natin sa buhay. Certainty o certitude. At yung kasiguraduhan ay kumbagay parang prerequisite ng ating lubos na pananampalataya o pagtitiwala. At kapag tayo ay nagtiwala, ibinibigay natin ang lahat. Sana, ito yung tunay na pagtitiwala, hindi yung 50%, 75% na pagtitiwala. Kapag pinag-usapan yung tiwala sa Diyos, yung tiwala kay Jesus, it should be 100% trust. Siguradong kapag sa Kanya tayo nag-invest, sa Kanya tayo nagtiwala, hindi tayo mabibigo. At yan yung pinapakita sa ating gospel ngayong araw na ito, mga kapatid. Kung paanong si Jesus ay nagtiwala sa Kanyang mga alagad. Although yung Kanyang mga alagad ay hindi siguradong 100% ang kanilang pagtitiwala kay Jesus because naghahanap sila ng pagbabatayan o pagbabasihan ng kanilang paniniwala at pagtitiwala kay Kristo. Mga kapatid, ito yung napakahalagang bagay sa aspeto ng ating pananampalataya. Gaano ba tayo nagtitiwala?
gaano ba tayo nagbibigay ng ating pananampalataya. Kaya nga, nagtataya tayo. When it comes to faith, nagtataya, kaya pananampalataya. No? Ano yung itinataya natin? Hindi lang yung ating isip. Ano yung itinataya natin? Hindi lang yung ating puso. Hindi lang yung ating buhay, kundi yung buong pagkatao natin, yung lahat-lahat sa atin. Kaya nga, pananampalataya. Kung ang ating ibinibigay o ang itinataya ay isip lang, hindi ito tunay na pananampalataya. Kung puso lang, hindi ito tunay na pananampalataya. Kung katawan lang o kung ano pa man, kung hindi buo ang ating pagtataya ng sarili, pagtitiwala ng sarili sa Diyos, hindi ito ganap at buong pananampalataya. Kasi our trust should be 100% trust in Jesus. At dito sa ating gospel, ironically, makikita po natin, no, na si Jesus ang nagpakita ng 100% trust sa kanyang mga alagad. Kasi nakikita niya, alam ni Jesus na darating ang panahon, no, na itong kanyang mga alagad, iiwanan siya. Darating itong mga alagad na, alam natin yung kwento na itong si Jesus, nung arestuhin, nung dakpin, at nung siya ipako sa krus, nasaan yung mga alagad? Sila'y nangatakot, sila'y nagtakbuhan, sila'y nagtaka, sila'y nagtago sa mga kanya-kanyang kwarto, sa kanilang mga securities and comfort zones. At sino ang natirang nakatayo doon sa paanan ng krus? Si Juan, si Maria, at iba pang mga kababayan. Kung sino pa yung mga babae, sila pa yung matatapang na nanindigan sa kanilang pagmamahal at pagtitiwala kay Jesus. Pero nasan yung kanyang mga alagad? Maliban kay Juan, nangagtago, no? Nangatakot, no? Iniwanan nila si Jesus. Alam ni Jesus sa darating yun. Iniwanan nila si Jesus. Ano kayong pakiramdam? Siguro kayo ho, you know how it feels na iwanan ka ng kaibigan, iwanan ka ng isang mahal sa buhay o ng taong mahalaga sa iyo. Pero alam nyo, ito yung sinasabi ni Jesus. Kung uncertain si Jesus sa kanila, there is one thing certain. Ano yon? Ano yung something certain? Ano yung something na sigurado? Yung pag-ibig ni Jesus sa kanila. Kung hindi sigurado ang pag-ibig ng mga alagad ni Jesus sa kanya, ang sigurado, yung pag-ibig ni Jesus sa kanila na hindi magbabago sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng pag-uusig, sa kabila ng kamatayan, the love of Jesus, no? The faith of Jesus sa kanyang mga alagad will never change. At mga kapatid, ito rin po yung gustong sabihin ni Jesus sa iyo, sa atin, even sa akin. Madalas hindi tayo tapat. Madalas hindi tayo nagbibigay ng buong pagtitiwala at pananampalataya. Uncertain si Jesus sa atin. Kasi there are many times na iniiwan natin siya. There are many times na tumatalikod tayo sa Kanya. There are many times na mas nangigibabaw yung ating pagpapahalaga sa sarili kaysa sa pagpapahalaga sa ating relasyon kay Jesus. There are times na mas mahalaga sa atin yung mga bisyo natin, yung makasalanang pamumuhay natin, kaysa doon sa relasyon natin kay Jesus. Our relationship with God, our relationship with Jesus is always uncertain. But there is only one thing that is certain. Yung pag-ibig ni Kristo, yung pag-ibig ng Diyos sa atin will never change. That is certain. Kaya nga mga kapatid, ito yung wag mong kakalimutan. Ito yung wag mawawala sa iyong isip at puso. Ang pag-ibig sa iyo ng Diyos, ang pagtitiwala sa iyo ng Diyos, ay hindi magbabago at hindi mawawala. Kahit anong mangyari. Kahit magkasala ka, kahit tumalikod ka, kahit kamuhian mo siya, kahit magalit ka sa Kanya, kahit murahin mo siya, kahit talikdan mo siya, kahit bastusin mo siya, dahil sa tindi ng iyong emosyon, damdamin, galit sa Kanya, God will never change. Yung pag-ibig niya, pagtitiwala niya ay hindi magbabago. Yan ang pinatunayan ni Jesus sa krus. Hindi nagbago ang pag-ibig ni Jesus. Di ba yan nga sabi yung last temptation kay Jesus, na magbago yung isip niya. Huwag na siyang magmahal, huwag niya nang ialay yung buhay niya para sa atin. Huwag niya na tayong pagtiwalaan. Just renounce that. But Jesus
did not renounce that faith, that love, that hope for us. Kung mayroong labis na nagmamahal, labis na nagtitiwala, at labis na umaasa sa atin, yan ay walang iba kundi si Jesus. Kaya sana mga kapatid, pagsumikapan natin na magtiwala at umasa ng buo sa pag-ibig ng Diyos sa atin, sa pag-ibig ni Jesus sa iyo. God's love will never change. Nagtitiwala siya sa iyo, mahal ka niya, at umaasa siya sa iyo. Hindi siya nawawalan ng pag-asa sa iyo. That is certainty. That is certitude. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa wagas sa pagtitiwala mo sa amin sa kabila ng lahat. Salamat dahil ito ang nagbibigay sa amin ng tunay na pag-asa, siguradong pag-asa sa aming buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.